pinapaliwanag ng mga apostol sa Pilipos 3, pinaliwanag niya doon. Wala nang kabuluhan ang ginawa kong pagsunod sa kautusan. Basura yan sa paningin ng Diyos. Ang pagiging matuwid ko ngayon sa pananampalataya na kay Jesucristo. Mababasa nyo yan. Pilipos 3, 1 hanggang 13. Ang galing magpaliwanag ni Pablo dahil puspos siya ng Holy Spirit. Isinimbolis nga niya yung unang tipan at bagong tipan sa sa asawa ni Abraham, si Sarai at si Hagar. Si Hagar sumisimbolo sa kautusan, hindi magmamana, alipin. Pero si Sarah, nanganak, wala, baog naman. Ibig sabihin, ang Diyos ang may gawa, kaya naging anak si Isaac. Sa spiritual, ang kahulugan nun, wala kang ginawa, pero anak ka ng Diyos. Kasi ang may ginawa, yung dugo ni Kristo. Hindi ikaw ang may ginawa, hindi yung ginawa mong pagsunod sa kautusan. Yung sumusunod sa kautusan, yan yung symbolize ng lahi ni Hagar. Mababasa niyo sa paliwanag ni Pablo sa Galatia 4:21 hanggang 29. Ang ganda ng pagkapaliwanag diyan ni Pablo. Pinagalitan niya yung gusto pa rin magsunod sa kautusan. Kasi hindi yan ang gusto ng Diyos. Lipat ka na sa bagong tipan. Wala kang ginawa, pero anak ka ng Diyos. Dahil si Jesus ang may ginawa. Yun ang tatanggapin ng Diyos sa langit. Kaya lahat ng nagpapasakop sa kautusan, sa impyerno po yan mapupunta. Kasi sabi niya sa Galatia 3:10, ang lahat na nagtitiwala sa kanyang mga gawa ayon sa kautusan, nasa ilalim ng sumpa. Ngunit tayo umaasa sa pananampalataya kay Jesus. Tayo ang tatanggapin ng Diyos sa langit. Yung naniwala lang. Kaya itong shiner ko, ikaw rin naman magdidesisyon kapatid. Pag-aralan mo rin. Manalangin ka, Ama, in Jesus' name, hinihiling ko sa iyo na maintindihan ko ang mga paliwanag mo, yung mensahe mo, para masundan ko yung history at yung plano mo talaga, yung kalooban mo, para hindi na ako naliligaw. Kasi marami ngayong bulaang propeta, nabasa lang sa Bible, ipinagbabawal ng Diyos. Pansinin mo sa panahon ni di ba, ang daming bawal na marumi, Nung kinausap na ng Diyos si Pedro, pinakita na sa kanya pangitain, kasi nalinis na ng dugo ni Jesus lahat noon. Nakaakyat na sa langit, malinis na lahat. Pinakita ngayon ng Diyos kay Pedro lahat ng uri ng hayop. Pero sa unang tipan, ang daming marumi. Bayawak, tuko, baboy. Ngayon, kung bababasa niyo sa Gawa 15, Gawa 15 wari ko yon, or Gawa 10. Naandun yon. Gawa 10. Ang ganda ng pagkapaliwanag ng revelation ng Holy Spirit kay Pedro. Pinakita sa kanya lahat ng uri ng hayop, gumagapang, lumilipad, lahat ng uri. At sinabi ng Diyos, sabi ni Pedro, kasi alam niya sa kautusan, bawal kainin ang marumi. Inakita niya yung marumi doon. Sabi ng Diyos sa kanya, ng revelation ng Holy Spirit, kinausap niya, Pedro, tumindig ka, kumatay ka at kumain. Inakita niya ang maruming hayop. Sabi niya sa Panginoon, hindi ako kumakain ng itinuturing na marumi. Ang sabi naman ng Holy Spirit, Pedro, huwag mo nang ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit sinabi ng Banal na Espiritu kay Pedro, nilinis na lahat. Kaya nga lahat ng uri ng hayop pinakita kay Pedro. Kung babasahin nyo yun. Ang chapter noon, ito. Dito nyo mauunawaan ang bagong tipan na wala nang marumi. Sinabi rin ni Jesus, yung pumapasok sa bibig, hindi na nakakapagparumi sa mata ng Diyos. Lahat ng pagkain pwede na kainin. Wala nang marumi. Kahit si Pedro si Apostol sa 2 Timoteo 1, sinabi niya, wala nang dapat ipalagay na marumi. Nililinis na ito ng salita ng Diyos at ng panalangin ng mananampalataya. Nang naniniwala na nilinis na ito ng dugo ni Kristo. Pero sa hindi pa naniniwala sa dugo ni Kristo, ay talagang marumi pa rin kasi utos nga naman talaga ng Diyos. Okay. Sa yon? Mga gawa 10. Mga gawa 10. Pag binasa nyo yun, conversation ng banal na espiritu at ni Pedro, sabi na, huwag mo nang ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Kaya yung kautusan, wala nang bisa yun. Tunay sa Hebreo 10:13, Hebreo 8:13, nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan niya, kanya nang niluma ang una. Luma na yun. Wala na, doon na tayo sa bago. Kaya kapatid, kung na-bless ka ngayon, kung may naintindihan ka, mag-comments ka lang at ipopost ko ito. Ngayon po ay nagtiyaga talaga ako para ipaliwanag ito. Yun lang, revelation sana. Anyway, 1 linggo na to na parang pinano sa kanya sa akin, nabasa ko yung mga kautusan niya. Sabi ko, napakadami na i-share ko ito. Nag-uudyok ang revelation sa akin na i-share at naniniwala ako lahat ng manonood dito magtsatsaga, mabubuksan. Kaya salamat kapatid, nagtiyaga ka. At bago tayo magtapos, ay manalangin muna tayo. Okay.
Kung ang dami pang verse kung iisa-isahin ko sa inyo, ang dami kong nga nilagay, hindi ko na nilahat kasi magtatagal lalo. Galatia 3:21-22, sabi doon, ang kautusan hindi nakakapagbigay ng buhay. Kasi lahat ng tao nagkasala. Kaya nga, si Jesus lang, pananampalataya lang. Okay? Okay, magbibigay pa ako isang konklusyon. Bigay lang to ng Panginoon ngayon. Hindi ito kasama sa kaya pakinggan nyo. Alam ko, yung makikinig ngayon, mabubuksan. Galatia 3, talatang 24. Sabi doon, 21 muna. Ang ibig bang sabihin nito ay sumasalungat ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Hindi. Kung nakapagbibigay buhay sana ang kautusan, ang tao sana ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya rito. Ngunit, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. Kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo na ibibigay sa lahat lang ng sumasampalataya. Okay. Ito pa, paliwanag ni Pablo. Pakinggan niyo mabuti. Galatia 3:23. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo'y ikinulong ng kautusan. Hanggang sa ang pananampalatayang ito ay kay Kristo ay mahayag. Kaya't ang kautusan ang naging tagapangalaga natin hanggang sa dumating si Kristo, upang tayo'y mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong sumasampalataya na tayo kay Kristo, wala na tayo sa pangangalaga ng kautusan. Hindi ka na alaga ng kautusan. Dati ang kautusan na nagpapabait sa'yo. Huwag kang mangangalo niya. Dati ganun ka. Ngayon, si Kristo na ang nagpapabait sa'yo. Anak, lahat kayo mahal na ng Diyos dahil bayad ko na kayo. Kaya lahat ng tao ibilang mo ng kapatid kay Kristo. Magmahalan kayo bilang magkakapatid. Yung hindi naniniwala, impyerno yan. Yung naniniwala, ituturing mo talagang kapatid lahat. Kasi ang tingin ng Diyos sa lahat, anak dahil sa dugo ni Kristo. At ikaw lang na naniwala ang nakakaranas niya na anak ka ng Diyos. Yung hindi naniniwala, hindi nila kayang ituring na kapatid ang lahat ng tao. Kaya nagagawa nilang pumatay, nakawan, saktan, ikaw na naniniwala, hindi, anak ng Diyos yan. Kahit taong rasa yan, kahit nasa kulungan yan, anak ng Diyos yan dahil nabayaran niya ng dugo ni Kristo. Ikaw na naniniwala sa kay Kristo, kaya mo nang magmahal ng tao nang walang basihan na performance. Ang basihan mo lang, dugo ni Kristo. Kaya kahit kinakanti ka na, umiiwas ka. Yan ang bunga ni Jesus. Hindi kagaya ng kautusan, may sumpa. Sa pananampalataya, walang kaakibat na sumpa. Lagi kang punong-puno ng pag-ibig. Ito, verse 26, napakaganda. Sabi ni Pablo, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Dahil na sa pananalig, kayong lahat anak ng Diyos. Nung nanalig ka, naniwala ka, bayad na ako na Jesus, malinis na ako sa paningin ng Diyos, kahit ang dami ko nagawang kasalanan, malinis na ako dahil binayaran na ako na Jesus. Anak ka na ng Diyos. Kasi ang tingin sa'yo ng Diyos, malinis na, kagaya ka na ni Kristo, malinis. Si Kristo malinis dahil sa performance. Ikaw, malinis ka dahil nilinis ka ng dugo ni Kristo. Yun ang kaibahan. Hindi sa performance natin tayo naging malinis dahil nilinis ka ng dugo ni Kristo. Kaya nga sa Roma 4:25, sabi ni Pablo, si Kristo, basahin ko muna bago tayo bumalik doon. Basahin ko muna para mas maliwanag. Roma 4:25, ano nga ba sabi dito? Ang ganda nito. Roma 4:25, siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapatawad niya. Napakaliwanag. Balik tayo sa Galatia. Ito ang pinaka ni Pablo, Galatia 3:26. Sabi dito, dahil sa inyong pananalig kay Kristo, Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo na parang damit nang kayo'y mabautismuhan sa Kanya. Ang bautismo kay Jesus, ito yung tinanggap mo na nilinis ka na ng dugo ni Jesus. Yan yung bautismo sa Espiritu. Hindi siya yung tubig lang. Anino lang yun. Ang kahulugan nun, si Jesus. Kaya nga sabi ni Pablo, ang kasunod na si Jesus, si Juan Bautismo, sabi na, ang kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu. Hindi si pastor. Kaya nga nagbautismo sa akin si Jesus mismo. Naisuot ko yung mensahe niya. Kaya nga nung nabautismohan ako, naisuot ko na ako'y banal na, malinis na, pinagpala na,
karapat dapat na dahil sa dugo ni Kristo. Pananampalataya yun sa katuruan ng Diyos. Okay. Sa verse 28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Wala nang pagkakaiba. Lahat ng tao. Bakit? Sa verse 28, kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng pangako ng Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kaya kapatid, sana po sa habang naalala ko nun, si Apostol Pablo, nangaral siya nung pauwi na siya sa Jerusalem. Magdamag niyang ipinaliwanag yon sa mga tao. Nakatulong na nga ang iba sa haba. May nalaglag pa, namatay at binaba niya, pinagpray, diniklara na buhay siya sa pangalan ni Jesus. Buhay nga. Naghimala pa rin doon ng Panginoon para maniwala yung tao doon na yung ikwento ni Pablo ng mga paliwanag ay totoo. At itong kinikwento ko sa inyo na galing sa mga apostol ay totoo. Kapatid, kung nagtiyaga ka ngayon, pwede tayong manalangin. At kung nagtuturo ka ng kautusan at nakita mo ngayon yung mensahe, may revelation sa iyo ang Panginoon, samahan mo ako, manalangin tayo ngayon, kapatid. Hallelujah. Pikit mo mata mo at magpe-pray ako. Hallelujah. Ama, salamat dahil napakabuti mo. Binigay mo ang biyaya mo sa amin ng Panginoong Hesus. Ngayon po, yung nakinig na mensahe mo, nagtiyaga dito sa mensaheng binigay mo sa akin, ay dinideklara ko yung kapangyarihan mo ng iyong banal na Espiritu sa pangalan mo, Panginoong Hesus, na makapagturo siya ngayon sa kanyang puso't isipan, sa Espiritu niya, na lalo niyang maintindihan itong mensahe mo, yung kaibahan ng unang tipan mo at bagong tipan, yung revelation, yung kapahayagan ng biyaya mo, Ama. Ama, alam ko tinawag mo ako upang ipangaral ito, na mensahe mo, kaya inihiling ko sa iyo ngayon sa pangalan ni Jesus. Naniniwala ako, hindi ko na kailangan hilingin kasi ito'y plano mo talaga na yung lahat ngayon na makikinig at nagtsatsaga, nagdideklara ako sa kanila na kumikilos ka na sa kanila. Hindi ito aksidente na magtyaga sila na manood, makinig, kundi ito'y plano mo na sila'y isa sa lahi ni Abraham. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, nagdideklara ako ng biyaya mo sa buhay nila, ng kapahayagan na yung banal na Espiritu. In Jesus' name, Father God, in Jesus' name, magliwanag, Panginoon, ang salita mo. Alisin ang kadiliman sa pangalan mo, Panginoong Hesus, at palitan ng kaliwanagan. Ikaw yun, Panginoong Hesus. Kaya salamat sa iyo, Ama. Yung nakinig ngayon, naniniwala ko, may ginagawa na kayong kapahayagan sa puso't isip niya. Binubuksan mo ng puso niya, isip niya, para i-transfer siya sa iyong biyaya. Na makita niya kung gaano kasarap ang buhay sa biyaya na mayroong kapahingahan sa pangalan mo, Panginoong Hesus. At mangyayari lamang ito sa mga taong nakinig at inunawa at tinanggap ang iyong salita. Kaya sa iyong kapurihan, Ama, pasasalamat sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kapatid, at kung na-bless po kayo, just comment kung ano mga katanungan nyo pa. At i-share nyo po ito na maabot din yung mga mahal nyo sa buhay, lalo na yung mga nasa ilalim pa ng kautusan, na talagang pinagbabawal kainin ng baboy, bawal ang ganito, na pag-aralan natin, napakarami po niyan, hindi pwedeng isa lang. Kaya dapat makita natin, napakabuti ng Diyos. Inalis na tayo sa unang tipan, nilipat na tayo kay Jesus. At sa mga gusto pang subaybayan yung mga mensahe ng Panginoon, may mga live po ako na sa aking account, sa mga share ko, may page din kami, Jesus is Grace, Sebres Ibaan. Lagi niyong panoorin. Hindi para matanyag ako o yung sino man, kundi yung biyaya, yung mensahe ng Panginoong, kapatid. Na napakahalaga nito na maintindihan natin. Ito ang magiging tunay na kayamanan natin. Para sa akin, ito ang number 1 na kayamanan. Ang mensahe ng Panginoon, si Jesus mismo. Kasi, diretso talaga ako ng langit dahil kay Jesus. Pero sa mga iba, ang mahalaga, puro pera. Kailangan natin yan. Pero hindi yan ang pinakamahalaga. Totoong kayamanan natin, kapatid, si Jesus lang. Kaya pinagpala ka na sa pangalan ni Jesus. Like and share, then comments po. Sana po i-follow nyo po ang aking account at para makita nyo lagi yung bawat pagbibideo ko. Para masubaybayan nyo yung mga paliwanag tungkol sa kapahayagan na binibigay sa akin ng Panginoon para ipaabot sa inyo. Kasi hindi man tayo inuobliga ng Panginoon na oras-oras, araw-araw, gawin mo to kasi may pamilya tayo. Sabi nga ni Pablo na binigyan ng kahulugan ng ibang sekta,
O dapat hindi nag-aasawa ang naglilingkod sa Diyos. Mali po yun. Opinion lang yun ni Pablo. Kung maglilingkod kayo, dapat huwag mag-asawa para walang karibal ang panahon mo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Opinion lang yun. Pero kung hindi nyo kaya, sabi ni Pablo, mag-asawa kayo. Kasi nga naman, pag may asawa ka, may anak ka, magtatrabaho ka, siyempre pakakainin mo ang pamilya mo. Magtatrabaho ka. Kaya nababawasan yung panahon sa pangangaral. Pero ako, sinisikap ko sa biyaya ng Panginoon na laging makapag-live, hindi man laging araw-araw, isang beses sa isang buwan, dalawang beses sa isang buwan, 3 beses sa isang linggo. Ayon sa puso ko kasi hindi nagkukuta ang Panginoon. O dapat sa isang taon, anak, dapat mangaral ka ng ganito. Hindi ganun ang Panginoon. Masaya na siya na tinanggap mo siya. Kasi natanggap mo ang buhay na galing sa Kanya. Sa Jesus yun. Salamat kapatid. God bless you po.